ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Sa cellphone video na ito, nakuha sa loob ng isang bahay sa Caloocan City noong August 22. May salo-salo ang isang pamilya, ang birthday celebration. Naunsyamin nang dumating ang isang babaeng bisita na hindi raw imbitado. Maya-maya pa, sinita ng babae ang mga nakaupo sa kapagkainan. Yung babae mo, ulos na kayo dito. Walang hiya kayo. Buong pamilya mo. Niloloko ako, lahat-lahat. Ang babae sa video na si Maria Rudelin, siya pala ang legal wife ng lalaking nasa video na si Charlon. Ang mga kasama ni Charlon, ang kanyang mga magulang at isang babae na itinutuloy ni Rudelin na other woman ng kanyang asawa. Oh no! Happy birthday no more! Nang magtayuan sina Charlon, dito na nag-abot sina Rudelin at kasalukuyang karelasyon ng dati niyang asawa. Huwag ganyan yan. Ano? Bata. Ang anak ni na Rudelin at ni Charlon maririnig na umiiyak at umaawat sa kanyang mga magulang. Ano nga ba ang punot dulo ng insidenteng ito? Bakit nga ba tila na-etsyapwera si Rudelin sa family gathering na ito? Isang notorious na grupo, 3 dekada nang sangkot sa pangingidnap. Nagkakasikraw ng lagim sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Isa sa mga leader, tinaguri ang top 5 most wanted sa buong bansa. Pero malapit na raw matuldukan ang kanilang operasyon kasama ang resibo. Sinalakay ng higit 100 operatiba ng Philippine National Police o PNP ang sinasabing kuta ng Kidnap for Ransom Group sa Laguna. Ano ang kanilang madadatnan? Oh, ganda. Uy, napakadami. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tingwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Isang masayang birthday celebration sa Caloocan na uwi sa sakitan. Sa cellphone video na ito, sa gitna ng celebration, dumating ang isang babae na wala naman sa guest list. Yung babae mo, ulos na kayo dito. Walang hiya kayo. Buong pamilya mo. Niloloko ako, lahat-lahat. Ang babae sa video na si Maria Rudelin, siya pala ang legal wife. Present sa salo-salo ang dati niyang asawang si Charlon at ang di umano'y bagong kinakasama ni Charlon. Nang magtayuan ng mga bisita, dito na nagpang-abot si Rudelin at kasalukuyang karelasyon ni Charlon. Huwag ganyan yan. Ano? Bata. Ang anak ni Rudelin at Charlon maririnig na umiiyak at umaawat sa kanyang mga magulang. Kwento ni Rudelin, 2017 nang magsama at ikasal sila ni Charlon. Nagkaroon sila ng isang anak. Para matustusan ang pangangailangan ng pamilya, nagtrabaho bilang isang migrant worker sa Singapore si Rudelin noong 2019. Pero, while the missus was away, the mister would play. 2019 pa lang po yung ang ginawa niya. Andun pa ako sa Singapore noon. So, parang lahat ng hirap, lahat ng sakit. Parang kulang na lang tatalon ako sa building noon doon sa Singapore. So, pero yung inisip ko noon yung anak ko. Kasi nasa kanila 2022 nang bumalik ng Pilipinas si Rudelin at nagdesisyon daw siyang makipagbalikan sa asawa. Nagbalikan kami. Yung sakit na madali sa akin. Pero si Charlon tuloy daw sa pakikipagkita kay number 2. Last year, tuloy na siyang umalis sa amin. So, hindi na siya bumalik. Hindi siya nagpaalam sa akin. Talagang dumiretso na siya dun sa babae niya. Ang pakiusap daw ni Rudelin, wag na wag ipakilala sa kabit ang kanilang anak. So nakiusap ako sa kanila na wag lang ipakilala yung anak ko, wag lang dalhin doon sa bahay ng kabit niya. So
So, ang nangyari kasi parang wala lang, dinedma lang nila lahat yun, parang wala na. Ginawa na nila akong patay, ginawa nila yung loob ng anak ko, hindi pinakilala dun sa babae. Parang nasagad na kasi ako, kaya umabot sa point na ganito. Pero umabot na raw sa sukdulan ang pagtitimpi ng legal wife. Abangan mamaya saan hahantong ang salpukan ni na legal wife at number 2. Nahuli ko po sila ng kabit niya, ay yung babae niya mismo doon sa bahay namin. Dumating po ako doon, nagkaroon ng komosyon. Walang hiya kayo. Buong pamilya mo. Niloloko ako. Susunod, isang notorious na grupo 3 dekada ng sangkot sa pangingidnap. Kasama ang resibo, sinalakay ng higit 100 operatiba ng Philippine National Police o PNP ang sinasabing kuta ng Kidnap for Ransom Group sa Laguna. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. June 4, 2022, dalawang magpinsang Chinoy o Filipino-Chinese ang dinukot sa Tondo, Maynila. Yung dalawang magpinsan, on the way sila sa isang customer nila. Galing sila sa isang customer nila nung nakidnap sila, no? Ayon sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG, mula Maynila ay dinala ang 2 biktima sa isang liblib na lugar sa Laguna. Talaga shock na shock kami nung nakidnap yung dalawang magpinsan na batang-bata pa, no? Businessman. 100 milyong piso raw ang hiningi ng kidnappers kapalit ng kalayaan ng magpinsan. Ang pamilya ng mga biktima umaray sa laki ng halaga. Matapos ang mahigit 10 araw, June 15, 2022, matagumpay na na-rescue ng PNP-AKG ang 2 kidnap victim, pero ang mga suspect mabilis na nakatakas. They were rescued actually sa tulong ng mga kapulisan natin sa local and with our anti-kidnapping group. Naging joint effort to Pero bago pa makapuslit, naplakakan ng mga pulis ang getaway vehicle ng mga kidnapper. Sa bayan ng Pililla sa Rizal, nagkaengkwentro ang mga pulis at ang grupo ng mga kidnapper. And the part of the group, yung Kidnap for Ransom group, sa Madriaga group, Apo. 2 ang namatay sa kanila. Sa kasamaang palad ay namatay sa engkwentro ang isa sa mga miyembro ng PNP-AKG na si Patrolman Joshua Lingayo. Siyempre, siya nga may isang ina, narigat, nasakit, natanggapin, nga natay di anak ko. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na ang mga nasawi ay miyembro ng isang notorious na sindikato, ang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Ang leader ng grupo, kinilalang si Ramil Madriaga. Paano nyo ika-classify ito, sir? Well, they are notorious. In fact, pag tingnan mo yung history nila, they already served their yung previous actions nila, criminal acts nila. And then again, bumalik sila. So, talagang notorious. Ayon sa nakalap naming resibo, taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997, guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court sa 3 akusado para sa kasong kidnapping for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Saan ho nakabase ang operasyon nito, Chief PNP, sir? Based on our intelligence report, lumalabas po, nakakarating pa sila sa Pangasinan and Region 3, 4A, and 4B, and also in NCR. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong kidnapping sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados at Richard Babagay. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Kaya talagang hindi natin nilubayan. Pag hindi namin tututukan to, marami at marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP-AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa nang inaresto ng PNP-AKG ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados at Richard Babagay. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Susunod!
Para masigurong hindi na muling makakapag-operate, isang search warrant ang inapply ng PNP AKG at Laguna Police Provincial Office sa isang farm na pagmamayari di umano ng mga Madriaga. Dahil sa loob daw ng farm, ang mga nakatanim, sari-saring armas. Ang sama ng loob ni Rudilin, may isa pa palang hugot. Ang ex niya kasing si Charlon, hindi raw sumusunod sa napagkasundo ang sustento. Kung saan-saan sila pumupunta ng babae niya. May trabaho ako, oo, pero yung tipong ako lang yung nag-aalaga, ako lang yung nag-aasikaso ng anak ko. Aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang farm sa Pangi, Laguna, mga armas nga ba ang nakatanim? Hideout daw kasi ito ng isang kilabot na kidnap for ransom group. Sa bisa ng isang search warrant, susugod ang nasa higit 100 operatiba para bungkalin ang katotohanan. Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, kasama ang resibo, nagtungo ang nasa 100 operatiba ng Laguna Provincial Police at PNP Anti-Kidnapping Group sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas, delikado. Ibig sabihin, GPNP, itong farm na ito hindi lang basta farm, kundi para safe house. Lumalabas po, talagang pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. It's 8 kilometers away from the road. Masukal at hindi madali ang pagpasok sa nasabing farm. Talagang tagong-tago, well vegetated, and when it comes to positioning, talagang vantage point sila, may mahirap pasukin. At nang makalapit sa target, agad pinadapa ang gwardya ng farm na nakilalang si Jonathan Arante. Nakuha kay Alan ng isang automatic rifle. Sa bahay, Ikaw ba si Edwin Prestado? inihain ng search warrant sa caretaker ng nasabing property na si Edwin Prestado. Meron kaming search warrant laban sa iyo for violation of RA 10591 o pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Matapos ipaliwanag ang pakay, nag-umpisa ng maggalugog ang Laguna Police at AKG. Unang ginalugad ng mga pulis ang sala ng bahay. Walang mga baril na nakita sa sala. Hanggang pasukin ng Laguna PPO ang isang silid. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis ang nakahilerang mga armas. Nakita yan sa master's bedroom. Andun nakita yung mga baril. Siguro sabihin na lang natin na baka nire-ready nila for them to take them out. Inaayos pa siguro nila yan para to ilipat ng mga location. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis napanganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Mayroon pa silang submachine gun, they're using a scope and silencers. Farm ba ito o armory? Based on that, you cannot take them lightly. Talagang malaking grupo to, hindi sila ordinaryong grupo. High profile ang kaya nilang i-operate. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Kasalukuyang nakapiit sa Laguna Provincial Police Office ang mga nahuli na sina Alan Lauranciano Guevara, Edwin Prestado at Jonathan Arante. Naharap sila sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Pero ang depensa ng mga nahuli, Ako kasi yung tagapakain ng mga aso doon lang. Kaya yun, nandoon ako. Alam ko lang, ganyan. Uwi na ako, ma'am. Wala po akong alam. Kasi kung may alam po ako, hindi na ako lumapit doon. GPNP, ano kong kaso ang inihain nyo laban dito sa mga suspects, sir? Well, for committing yung violations sa crime natin for RA 10591, it's a violation of yung firearms and ammunition law natin. samantala,
sinubukan ng aming team na hinga ng panig si Ramil Madriaga hinggil sa mga nakumpiskang baril sa kanilang farm pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Sa pagkakadakip ng Madriaga Kidnap Ransom Group at pagkakakumpiska ng kanilang mga armas, tila nabunutan ng tinik ang ilang naging biktima. Tatta, tanakulong, lagyan ng patay, iti anak ko. Kay narag-anan basit, ti barukong, kay panunupong. Talagang kinagagalak namin at pinagpapasalamatan namin ang AKG. Umaasa silang ito na ang umpisa ng katapusan ng halos 3 dekadang paghahari ng Notorious Madriaga Kidnap for Ransom Group. June 2022, iniwan si Rudeline ng kanyang asawang si Charlon. Ang dahilan, may number 2 si Mister. Ang pakiusap lang daw ni Rudeline, huwag ipakilala sa kanilang anak ang bagong karelasyon. Pero umabot na raw sa sukdulan ang pagtitimpi ni Mrs. Nang malaman niyang isinama ang anak niya sa isang salo-salo kasama ang number 2 ni Mister. Nahuli ko po sila ng kabit niya, ay yung babae niya mismo doon sa bahay na nagkasama sila. Ayun, dumating po ako doon, nagkaroon ng komosyon, nagkaroon ako ng mga galos, yung mga pasa. Dahil na rin po doon sa pang-aawat nila na para maprotektahan ng talaga yung babae. Ang mga magulang ni Charlon tila kinukonsiti pa raw ang pangangaliwa ng kanilang anak. So ang gusto kong mangyari is makulong sila, and then yung full custody kasi ipa-file ko pa yun sa DSWD kasi yung full custody ng bata sa akin. Noong gabi ring iyon, nagtungo si Rudeline sa presinto para ipablatter ang nangyari. Ipinakita niya ang mga galos na natamuraw niya mula sa dating asawa. August 22, inireklamo niya yung kanyang asawa dahil daw pumunta siya doon sa bahay ng kanyang biyenan, nakita niya nandun yung kanyang asawa at yung kanyang kinakasama yata. Naglato niya po siya at ang gusto niya sanang mangyari sampalan ng kaso. Sabi ko, mas maganda kung dumirekta na siya ng pang-lawyer para at least kahit pa paano meron na siyang paunamaanuhan kaysa maunahan pa siya ng lalaki. Pero ang sama ng loob ni Rudeline may isa pa palang hugot. Ang ex niya kasing si Charlon hindi raw sumusunod sa napagkasundo ang sustento. Kung saan-saan sila pumupunta ng babae niya. May trabaho ako, oo, pero yung tipong ako lang yung nag-aalaga, ako lang nag-aasikaso ng anak ko. So yun, kaya nakapag-decide ako na ireklamo ko siya sa barangay para manghingi ng sustento. So ang usapan, June, magsisimula siya magbigay, kaso hindi siya nagbigay. And then, nakapagbigay lang siya July ata, pero yung mismong amount na pag-usapan namin, yung agreement namin sa barangay na 5K, hindi natupad yun. So 1.5 lang, tapos 1K, ganun. Pinayuhan daw ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI desk ng barangay si Charlon na subukang makipag-ayos kay Rudeline. Sabi ko dun sa respondent, kung ako sa'yo hanggat maaga, makipag-usap ka na dun sa asawa mo dahil siya'y maraming ebidensya, hanggat maaari suyuin mo siya. Nitong September 1, 2023, ipinatawag ng barangay ang dating mag-asawa para muling magharap. Pero sa pagkakataon na ito, hindi dumalo si Charlon. Hello po, good morning po. Sa VAUSI po ito, sir. Si Mr. Ponce ba ito? Nanay na po. Ay, yung anak niyo po. Sana para magkaroon na po sila ng pag-uusap ng asawa niya. Gusto rin naman namin po yan, pero kung ngayon po, andito kasi ako sa may Arpapa Sana schedule na lang, ma'am. Dapat magkakaroon tayo dito ng pag-uusap sa barangay. Kasi kung hindi po, ay sa ano na sila mag-uusap siguro, sa korte na. Willing kami makipag-usap, basta lang wala. Hindi kasi nasabi kung ano kasi yung araw at oras eh. Ang layo ko pa naman na ano. Ma'am, kasi po hindi po naman pwedeng kayo ang mag-aano sa amin kung hanggang kailan ninyo gusto, ma'am. Kasi ang client ko ang naiipit dito, ma'am. Pero bago matapos ang araw na iyon, nagpasya si Charlon na magbigay sa resibo ng kanyang panig. August 21, yun nga po yung birthday ng tito ko galing Singapore. Tapos ang kwento kasi sa akin, may marites na nakakausap si Rudeline. Kaya bigla siyang sumugod doon. Ang pinapalabas nila doon sa post nila na pinagtulungan daw siya.
bakit naman po siya pagtutulungan? Welcome naman siya dun sa bahay anytime dahil nandun nga yung anak namin. Ang usapan po kasi dun, 5K monthly. Tapos, sabi ko naman dun, pwede partial. Siyempre, pinsenas katapusan para mabuo yung 5,000. Tapos, nung time kasi na nagkaroon kami ng kasulatan nun, wala pa akong trabaho. Though, kinukulang man sa cash, pero nagbibigay talaga ako kahit pa paano pang grocery. Ang kwelta pa ni Charlon, mukhang frame up o panggugulo lang daw ang pakay ni Rudeline noong gabi na iyon? Ayaw ko sa nangyari itong 21 kung ba't ganun yung ginawa niya. Tsaka, bakit siya nagsinungaling sa mga post niya na sinaktan siya. Naintindihan ko kung may galit siya sa akin pero di ko maintindihan yung ginawa niya pati sa magulang ko na ganun. Ang mga paliwanag at pakiusap ni Charlon, hindi tinanggap ni Rudeline. Kaya naman ang legal wife, nagpa siya ng ituloy ang paghahain ng reklamo. Humingi ng legal advice para po sana makapag-file ng case din sa asawa ko po. Sinamakan siya ng resibo na magtungo sa Public Attorney's Office o PAO para ihain ang kanyang reklamo laban kay Charlon sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Meron ka bang ebidensya? Yun nga, naaktuhan ko nga silang dalawa doon sa picture bahay. ka. Ha? May picture ka. Meron ba ako video mo? Ayun pala naman. Maging ang hindi pagbibigay ni Charlon ng sapat na sustento para sa kanilang anak, isinama na ni Rudeline sa kanyang reklamo. Pwede siyang humingi ng sustento. Sino ang pwedeng humingi? Yung anak nila plus yung misis. Kasi kasal pa sila eh. Yung pagbibigay ng sustento, dalawa ang tinitimbang dyan ng korte. Yung pangangailangan nung humihingi ng sustento at yung financial capacity nung hinihingan. So hindi yan automatic na half. So kung makipagrelasyon naman siya sa ibang babae, kasal pa rin sila, di ba? Kung hindi sila magpa-file ng annulment, then pwede pa rin siyang kasuhan under VAUSI for marital infidelity. Pagdedesisyonan ng korte ang usapin tungkol sa sustento ayon sa Republic Act 8369 o Family Courts Act of 1997. Okay naman po, may nag-assist sa akin. Then, may attorney na din po. So, on process na po yung pag-file ng case. Walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo. Walang lusot ang may atraso.